Good morning mga taga Nueva Ecija, taga Salvacion, Tinamba Camarines Sur at Salabo. So ngayong umaga po dito muli tayo at parang kailan lang tayo ay magkaka face to face at ngayong linggong ito is my last Sunday uli dito sa Pilipinas hanggang sa pagbalik ko po lubin ng Lord sa April na po, hanggang sa ating anniversary. So ngayon, nandito tayo po sa Mateo, last chapter din ng Mateo. I can't imagine na nung dumating ako dito sa Canada, nung January 4, first Sunday po, tayo nag-topic ng Mateo, chapter 7. Tapos, ito ngayon, pag alis ko naman, last chapter din. Yung kumbaga, dumating ako ng first chapter ng Mateo ang ating binasa at aalis ako na last chapter ng Mateo. So, atin pong napag-aralan sa loob ng aklat ni Mateo ay ang patungkol ito po sa simula nung ipinanganak ang Panginoong Hesus hanggang siya po ay ipinako sa krus, na kung saan doon pinaunawa sa atin sa kabuuhan ng banal na aklat na ito po ni Mateo kung gaano ang kagandahang loob ng Diyos sa atin na ibinigay niya ang anak, ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesus, ibinigay niya po ang kanyang sarili, naghirap at namatay para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan upang tayo ay makalapit sa ating Diyos Ama at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun po ang ipinaunawa sa atin lahat dito, ang kapakumbabaan, pagtuturo ng Panginoong Hesus kung paano tayo magpakumbaba at ano yung pinakamahalagang utos na pinaunawa niya sa atin, na mahalin natin ang Diyos ng buong puso at buong isip at ng buong kaluluwa, at mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. So, pinaunawa sa atin kung anong hirap na dinanas ng Panginoong Hesus para sa atin. At dito sa chapter 28, last chapter, dito ang muling nabuhay ang Panginoong Hesus, which yun po ang katotohanan na namatay ang Panginoong Hesus hindi dahil siya ay tinalo ng kaaway, kundi ito'y kusa niyang ibinigay upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Yun po ang pambayad, ang kanyang kamatayan. Yun po ang itinubos, ibinayad sa ating mga kasalanan upang tayo nga ay makalapit sa ating Diyos Ama at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So basahin po natin ang pinakahuling ito na kung saan na muling nabuhay ang Panginoong Hesus. Let's pray po. Hallelujah. O dakilang aming Ama sa langit, napakabuti niyo po sa aming lahat, Ama. Salamat po Diyos sa loob ng isang buwan na ito, Lord God, na tinuruan mo kami sa aklat ni Mateo at dito nyo ipinasariwa sa aming isipan kung gaano kakadakila sa aming buhay, kung papaano mo ibinigay ang iyong sarili, Lord God, Lord Jesus, kung papaano ka pinahirapan, namatay, inalipusta, Lord, para lamang kami, O Diyos, ay mailapit mo sa Ama, ang kamatayan mo na nagbigay, nagdulot ng kaligtasan namin, O Diyos, na nagbayad ng aming mga kasalanan. Kaya nagpapasalamat po kaming muli. Patuloy kaming nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong banal na Espiritu na nagtuturo sa amin. At ngayon, Ama, tungkol dito po sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, salamat po muli sa kaunawaan at pagpapaalala mo sa amin sa lahat ng ito. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So ito po nga, chapter 28, ito ay muling nabuhay si Jesus. At tulad po ng anyong ginagawa, lagi nyo pong hawakan ang inyong mga Bible at sundan nyo po ang ating binabasa para kayo din mismo nakakakita ng mga binabasa ko. So, sabi dito, makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit.
Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo, tingnan ninyo ang hinimlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauuna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo. So kita niyo po ito nung muling nabuhay ang Panginoong Jesus, at doon pinakita ng anghel, sinaysay ng anghel ang naging kaganapan po nung ang Panginoong Jesus dito ay nabuhay. Verse 8, at dali-dali nga silang umalis sa libingan nang may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. So dito po natin nakita itong mga kababaihang ito, sila Maria Magdalena at iba pang Maria na naandoon. Sila po ang nagdala ng good news doon sa mga apostol patungkol sa pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus. Verse 9, ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Ayan, so pinakita dito ng Panginoong Jesus na talagang nung siya po ay nabuhay muli at inutusan niya itong mga kababaihan na pumunta doon sa mga apostol upang ibalita ang tungkol sa kanyang pagkabuhay at inutusan niya ito na sumunod doon sa Galilea. Ayan, so napakalinaw po At dito naman sa verse 11, sabi dito, ang ulat ng mga bantay. So, pakinggan po natin. Pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinilaysay sa punong pari ang buong pangyayari. Nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. Kita nyo po, kasi itong mga punong bayan o punong pari na to, ayaw nilang maniwala ang mga tao na muling nabuhay muli ang Panginoong Jesus. At sila po ang nagpapatay sa Panginoong Jesus dahil ayaw nga nilang maniwala na ang Panginoong Jesus ay anak ng Diyos. Kaya ang lagi nilang ginagawa para siraan ang Panginoong Jesus ay gumagawa sila ng mga kasinungalingan or nagbabayad sila ng mga tao para magsinungaling upang ang tao ay paniwalaan sila ng kanilang sinasabi. At ito po dito natin nakita na kasi sinabi ng Panginoong Jesus nung siya ay nangangaral, siya ay mamamatay, subalit siya ay mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw, which is in-illustrate niya doon sa isang gusali na sabi niya doon, yung gusali na iyon ay wawasakin niya at itatayo niya muli pakalipas ng 3 araw, na which is ang tinutukoy niya nga doon ng kanyang sarili, na siya ay mabubuhay muli after 3 days. Subalit itong mga punong pari at mga pinuno ng bayan, ayaw nila na ito ay makarating sa mga tao na nabuhay muli ang Panginoong Jesus ayon sa kanyang sinabi. Kaya siya po sabi dito, nakipagpulong, dyan sa verse 12, nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. Di na po? At ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. So, iyan po ang, kasi wala na doon ang bangkay, di ba? Wala na doon sa pinaglibingan ang bangkay.
At gusto nilang iparating sa tao na ninakaw itong bangkay para hindi sila maniwala, para hindi maniwala ang taong bayan na ang sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay mabubuhay muli kalipas ng 3 araw. Kaya nag-utos itong mga punong pari, mga punong bayan na magbayad ng mga malaki sa kawal at ito ang sabihin sa tao. Itong sabing itong kasinungalingan na habang natutulog kami kagabi dumating ang mga alagad ni Hesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Na which is ngayon, yun ang ang ibang mga Jewish, yun ang pinaniniwalaan, kaya ayaw nilang maniwala sa Panginoong Hesus. So ayan, ang kasinungalingan na kanilang ginawa. Verse 14, sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala kung makakarating man ito sa gobernador. Kami ang bahala sa inyo. Kita nyo po, pag nakarating daw sa gobernador, na sila ay mga nagsinungaling or mga inutusan lamang, huwag kayong mag-alala, kami ang bahala sa inyo. Ganun po. Ganon ang ginawa nito mga punong pari at mga punong bayan upang gumawa ng kasinungalingan laban sa Panginoong Hesus. Verse 15, tinanggap ng mga bantay ang suhol. Imagine nyo po, nasuhulan, Tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganun nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang ipinamamalita sa mga Hudyo. Pinamamalita ng Panginoong Hesus ay hindi nabuhay muli, kundi ang bangkay ay ninakaw ng mga alagad, kaya wala na doon sa libingan. Pero ang katotohanan, ang Panginoong Hesus ay nabuhay muli. At dito po sa mga susunod nating dito kay Marcos, kay Lucas, same kasaysayan, ipapaunawa sa atin. Very similar ng pag-aklat ni Mateo na ganun ang nangyari sa kanyang pagkabuhay. So, next, 16, verse 16, isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ito po, pumunta ang labing isang alagad sa Galilea. So, ibig sabihin, kasi nauna na doon ang Panginoong Hesus sa Galilea at sinabihan niya nga itong mga kababaihan na ipamalita nyo doon sa inyong mga kapatid, sa mga apostol, na siya ay nasa Galilea na at doon sila magkita-kita. At ito nga ang nangyari, sabi dito, pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Hesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Okay, ayan, may ilan na nag-alinlangan. 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. So, ayan po, mula sa mga apostol hanggang sa ating mga believers, kasi dito mga kapatid, ibig sabihin kapatid sa Panginoong Hesus, inutusan niya ito pong mga ito na humayo. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, yun po ang ating nabasa natin ito, na upaunawa sa atin na ito ang utos ng Diyos sa mga apostol at ginawa ito ng mga apostol hanggang sa nakarating po sa atin ang salita ng Diyos na ito. So ngayon na nakarating sa atin, tayo naman po ang nag-spread nito sa karamihan upang ang bawat tao ay maliwanagan patungkol sa buhay na walang hanggan. Amen? So from apostle, actually mula sa mga hinirang sa Old Testament, mula sa mga hinirang sa mga ninuno, sa mga propeta, hanggang down dito sa New Testament, sa mga apostol, binilinan ito na ikalat ninyo ang magandang balita. Kaya tayo po ay nakarinig ng salita ng Diyos dahil dito sa mga apostol, at tayo naman tumanggap ngayon ng salitang ito, ini-spread din po natin ito sa karamihan. At yung nakatanggap naman patungkol dito, ini-spread. Dahil ang gusto ng Diyos, maabot ang lahat ng bansa, maabot ang lahat ng tao upang maintindihan nila na ang kagandahang loob ng Diyos, kaya ibinigay ang kanyang sarili upang ang tao ay maligtas. Diba?
Kaya ipinapaabot ito. Sinabi dito na humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko. So kaya nga tayo, ito rin ang ating ginagawa mula nang tinanggap natin ang salita ng Diyos. Ito po, kumbaga, nag-aaral tayo, lagi nating binabasa, dahil ang nais ng Diyos, turuan tayong lahat na sumunod. Sa lahat, sabi po dito, lahat ng iniutos ko sa inyo, which is yan din ang sinabi ng Panginoong Yahweh kay Josue. Josue, basahin mo ang banal na aklat na ito araw at gabi upang magawa mo ang lahat ng nakasulat dito upang ikaw ay magtagumpay at managana. So same thing po sa atin, hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay maturuan tayo nitong sumunod sa lahat ng iniuutos niya sa atin. Ano sabi dito? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Purihin ang Diyos. Ito po ang sinabi ng Panginoon. Kaya tinuruan tayong huwag kayong matatakot, di ba? Pinaunawa sa atin ang mga darating na mga kapighatian sa darating na panahon, tagutom, paghihirap, paglalaban-laban, ang kasamaan magra-rise up. Pero ang mga anak ng Diyos, tayo pong mga anak ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Mismo ang nagsabi ang Panginoong Hesus, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Dahil ang salita ng Diyos ay mananatili. Mawawala ang lahat ng bagay. Subalit ang salita ng Diyos ay mananatili. At dito sa salitang itong pinaunaw sa atin, ang Panginoong Hesus ay ang salita ng Diyos kung saan dito tayo nakipag-isa. Amen? Kaya yan yung magkakaroon tayo ng eternal life, buhay na walang hanggan, dahil sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus. So napakagandang promise ng Lord na nagbibigay sa atin po ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng pag-asa. We know na kapag sinusunod natin ang lahat niyang utos, katulad ng sabi dito, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Lagi natin itong i-meditate. Nakasama natin ang Panginoon hanggang sa dulo ng daigdig na ito. Kaya pagka minsan nangangamba, nag-aalala tayo, pero pag nabasa na natin ang Word of God, napapawi po ang lahat ng ating pangamba, napapawi ang lahat ng ating takot, dahil alam natin na tapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Ang pinangako niya ay pinangako niya at tinutupad niya po ito. Amen? So God bless everyone. So ngayong Sunday po, mabalik na ako sa Canada sa Huwebes, pero Martes, lilipad po ako ng Hong Kong, 3 araw doon dahil mayroong gagawin doon. At balik ako dito ng Pilipinas sa Huwebes, tapos flight ko po ng Friday. Salamat. So, lagi niyo po akong isama sa inyong mga panalangin, sa lahat na patuloy ang patnubay at gabay ng Diyos sa lahat ng aking ginagawa. Pangako niya po ito sa ating lahat, na siya po ang magtuturo ng ating daraanan, siya ang magbibigay payo sa atin, tayo tuturuan, at ang kanyang mga mata ay laging nakamasid sa atin. So, yun lamang po muli, at next Sunday uli, video uli, at pag-pray lang kasi next couple months na lang, magkikita-kita po tayo muli ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama. Amen? So, lagi, same thing, bago magtapos nitong aking video, same thing pa rin, ang paalala ko sa inyo, lagi magbasa ng salita ng Diyos. Continuous po. Ngayon na nagtapos tayo sa Matthew 28. Magsisimula na po ang sunod ay ang Marcos. Sa Mateo, magsimula bukas Lunes ng Marcos chapter 1 hanggang tuloy. Amen. So purihin ang Diyos. So let's pray. Hallelujah, aming amang dakilang Diyos sa langit. Salamat po sa patuloy niyong pinaparana sa amin na katapatan, kadakilaan sa loob ng isang buwan, o Diyos, na pagtuturo mo sa amin kami magkakasama. Muli, alam namin, o Diyos, na ikaw ang nagbabind sa amin ang pag-ibig na nagmumula sa iyo.
ang patuloy, Panginoon, na nagbibigay sa amin sa gawaing ito, na ikaw maparangalan, ang bilin mo sa amin, magmahalan kami, O Diyos, bilang itunay na magkakapatid sa Panginoong Hesukristo. Kaya salamat po, Ama, sa layong banal na Espiritu na nagtuturo sa amin. Salamat din po, O Diyos, sa iyong provision na patuloy yung pinapadaloy sa amin. Salamat sa mga katugunan ng lahat ng aming mga dalangin. Pinasasalamat namin ang lahat ng ito, Ama, sa iyo sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So God bless everybody. Bye-bye.